Sa isang estratehikong mga kaganapan, ang Israel ay gumanti na sa mga pag-atake ng Hamas, kung saan naganap ang isang makabuluhang pagtaas ng digmaan sa patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Hamas. Umaga nitong Miyerkules, si Ismail Haniyeh, ang pinunong politikal ng Hamas, ay namatay sa isang airstrike ng Israeli sa kanyang tirahan sa Tehran. Ang pagkilos na ito ay nagpadala ng mga shockwave sa rehiyon at nagtaas ng takot sa paghihiganti ng Israel mula sa Iran at Hamas. Ayon sa mga ulat mula sa Iranian Revolutionary Guard Corps, si Haniyeh ay tinarget ng Israeli habang dumedalo sa isang seremonya para sa bagong pangulo ng Iran. Ang airstrike ng Israel ay inilarawan ng Hamas bilang isang taksil na pagsalakay ng Zionist na minarkahan ng isang makabuluhang sandali sa patuloy na labanan, kung saan mas tumaas pa ang labanan mula noong pag-atake ng Hamas sa Israel noong ika-7 ng Oktubre na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 1,200 Israeli. Ang pagtudas kay Haniyeh ay hindi isang isolated incident dahil sa mga oras na iyon ay binira din ng Israeli si Fuad Shukr sa Beirut na humantong sa pagkasawi ng isang kilalang commander ng Hezbollah sa isang hiwalay na operasyon ng Israeli sa Beirut. Si Fuad Shukr ay isang senior commander sa Hezbollah ay naging isang makabuluhang tao na nauugnay sa iba't ibang aktibidad ng terorista, kabilang ang pambobomba nito noong 1983 na itinarget sa US Marine Corps Barracks sa Beirut. Ang pag-ataking ito ni Fuad ay nagresulta sa pagkasawi ng 241 na tauhan ng militar ng US at minarkahan ng isang mahalagang sandali sa relasyon ng US at Middle Eastern. Pagkatapos ng pambobomba noong 1983, patuloy na bumangon si Fuad sa loob ng Hezbollah, na sa kalaunan ay naging miyembro ito ng Jihad Council, ang pinakamataas na katawan ng militar sa organisasyon. Nakatulong siya sa pagpapahusay ng mga kakayahan ng militar ng Hezbollah, lalo na sa mga tuntunin ng precision-guided munitions at advanced weaponry, na madalas na may suporta mula sa Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran, kung saan itinalaga ng gobyerno ng US si Fuad Shukr bilang specially designated global terrorist na nag-aalok ng reward na hanggang $5 million para sa impormasyong humahantong sa kanyang pagkakahuli. Itinatampok ng pagtatalagang ito ang kanyang mahalagang papel sa mga aktibidad ng terorista at binibigyang diin ang pangako ng US na kontrahin ang impluensya ng Hezbollah sa rehiyon. Subalit inabutan ng kamalasan si Fuad Shukr at tinawag ito ni kamatayan na humantong sa kanyang pagkatudas. Ang pagkasawi ng dalawang leader na ito ay itinatampok ng Israel sa kanilang pinaigting na kampanya laban sa Hamas at mga kaalyado nito sa rehiyon. Sa pagkamatay ni Haniyeh, ang mga opisyal ng Iran ay nangakong maghihiganti sa mga pag-atake ng Israel, kung saan ang isang kinatawan mula sa Foreign Ministry ng Iran ang nagsabi na ang dugo ng ating mga pinuno ay hindi mabubuhos ng walang kabuluhan, na nagpapahiwatig ng potensyal na pagtaas ng mga tugon ng militar laban sa Israel. Ipinahayag ng Hamas na gaganti sila, na binibigyang diin na ang pagtudas kay Haniyeh ay hindi sagot sa paghupa ng kaguluhan sa pagitan ng dalawang panig. Ang mga analyst ay naalarma sa mga kaganapang ito na ito ay maaaring humantong sa isang bagong alon ng karahasan. Ang internasyonal na komunidad ay mahigpit na sinusubaybayan ang mga sitwasyon. Inulit ng Estados Unidos ang suporta nito para sa karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili habang hinihimok ang pagpigil upang maiwasan ang karagdagang paglala ng sitwasyon. Ang UN ay nanawagan para sa dialogo at isang de-escalation ng mga tensyon na nagbibigay diin sa pangangailangan para sa isang diplomatikong resolusyon. Ang pagtudas kay Ismail Haniyeh ay nagtataas ng mga kritikal na katanungan tungkol sa hinaharap ng Israeli at Palestinian conflict at ang katatagan ng Middle East. Nagbabala ang mga eksperto na maaari itong humantong sa isang mas malawak na salungatan na kinasasangkutan ng Iran, Hezbollah, at iba pang militanteng grupo. Pero sino nga ba itong si Ismail Haniyeh, at ano ang pagkatao at papel nito sa Palestine, at bakit naglaan talaga ng panahon ang Israel upang paslangin siya? Si Ismail Haniyeh
ay isang kilalang tao sa politika ng Palestinian at pinuno ng Hamas, ay may mahalagang papel sa patuloy na salungatan ng Israeli at Palestinian. Ang kanyang buhay at karera ay sumasalamin sa mga komplikado ng walang hanggang pakikibaka na ito, na minarkahan ng kanyang pagbangon mula sa mababang simula, tungo sa isang posisyon na may malaking impluensya sa loob ng isa sa mga pinakakontrobersyal na organisasyon sa gitnang silangan. Ipinanganak si Ismail noong 1963 sa Shati Refugee Camp malapit sa siyudad ng Gaza. Ang maagang buhay ni Haniyeh ay hinubog ng mga sosyo-political na realidad ng mga Palestinian refugee. Nagtapos si Ismail sa Islamic University of Gaza noong 1987 na may degree sa Arabic Literature, kung saan naging kasangkot siya sa Islamic Bloc, ang student wing ng Muslim Brotherhood. Ang paglahok na ito ay naglatag ng pundasyon para sa kanyang hinaharap sa Hamas, na lumitaw mula sa kapatiran noong unang intifada, noong huling bahagi ng 1980s. Ang pampulitikang karera ni Haniyeh ay nagsimulang pumutok noong 1990s, habang ang Hamas ay lumago sa katanyagan. Noong 2004, siya ay hinirang sa isang lihim na konseho ng pamumuno, kasunod ng pagtodas sa tagapagtatag ng Hamas, na si Sheikh Ahmed Yassin. Ang kanyang katalinuhan sa politika at kakayahang mag-navigate sa masalimuot na tanawin ng politika ng Palestinian ay humantong sa kanyang pagkahalal bilang punong ministro ng Awtoridad ng Palestinian noong 2006 matapos manalo ang Hamas ng isang mapagpasyang tagumpay sa mga halalan sa pambatasan. Gayunpaman, ang kanyang panunungkulan ay puno ng mga hamon na kung saan ang gobyerno ni Haniyeh ay nahaharap sa agarang pagsalungat mula sa mga karibal na pangkat, partikular na ang militanting grupong Fatah, na humantong sa marahas na sagupaan noong 2007 pagkatapos kontrolin ng Hamas ang Gaza. Si Haniyeh ay naging de facto na pinuno ng teritoryo na mula noon ay nasa ilalim ng mahigpit na blockade ng Israel. Si Ismail ay madalas na inilarawan bilang isang pragmatikong pinuno na binabalanse ang dalawahang tungkulin ng pamamahala at armadong paglaban. Sinabi niya sa publiko na ang Hamas ay nakatuon sa mga prosesong pampolitika, ngunit hindi tinalikuran ang mga kakayahan nitong militar. Ang duality na ito ay umani ng batikos mula sa mga pinuno ng Israeli at Western na inaakusahan siya ng pagpapaunlad ng terorismo sa rehiyon, habang sabay na nakikibahagi sa political dialogue. Noong nabubuhay pa si Haniyeh, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at paglaban ng Palestinian laban sa pananakop ng Israel. Nanawagan siya sa mga bansang Arabo na ihinto ang mga kasunduan sa normalisasyon sa Israel, na ipinoposisyon ang kanyang sarili bilang isang kampyon ng mga karapatan ng Palestinian sa internasyonal na yugto. Ang pamumuno ni Haniyeh ay minarkahan ng mga mahahalagang kaganapan, kabilang ang 2014 Gaza War at ang kamakailang paglala ng karahasan noong 2023. Ang kanyang papel sa mga negosasyon para sa mga tigil putukan at pagpapalitan ng mga bilanggo ay naging mahalaga, lalo na sa mga panahon ng matinding labanan. Noong 2023, naglunsad ang Hamas ng sorpresang pag-atake sa Israel na nagresulta sa malawakang casualty at tumitinding tensyon. Ang paglahok ni Haniyeh sa operasyong ito at ang kanyang mga kasunod na panawagan para sa paglaban ay nagbigay diin sa kanyang pangako sa armadong pakikibaka bilang isang paraan ng pagkamit ng mga layunin ng Palestinian. Subalit mapaglaro ang panahon. Kahapon, July 31 taong kasalukuyan, pinaslang si Ismail Haniyeh sa isang airstrike ng Israeli sa Tehran, isang makabuluhang kaganapan na nagpadala ng galit sa rehiyon ng Palestine. Ang kanyang pagkasawi ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali sa patuloy na labanan dahil si Haniyeh ay isang pangunahing tauhan sa mga estratehiyang pampolitika at militar ng Hamas. Ang mga implikasyon ng kanyang pagpaslang ay malalim na posibleng baguhin ang dinamika ng kapangyarihan sa loob ng Hamas at ang mas malawak na kilusang Palestinian. Ang legacy ni Ismail Haniyeh ay komplikado. Siya ay tinitingnan ng mga taga-suporta bilang isang simbolo ng paglaban laban sa pananakop ng Israel, habang ang mga kritiko ay binansagan siyang isang terorista na responsable para sa karahasan laban sa mga sibilyan.
Ang kanyang kwento ng buhay ay sumasaklaw sa mga pakikibaka ng mga mamamayang Palestinian at ang patuloy na paghahanap para sa estado at pagkilala sa isang magulong geopolitical landscape na ito. Bilang conclusion, ang paglalakbay ni Ismail Haniyeh mula sa isang refugee camp hanggang sa pamumuno ng Hamas ay naglalarawan ng magkakaugnay na katangian ng mga personal at pampulitikang salaysay sa labanan ng Israeli at Palestinian. Ang kanyang pagkasawi ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa kinabukasan ng Hamas at ang mga prospect para sa kapayapaan sa rehiyon. Habang patuloy na umuunlad ang salungatan, mararamdaman ang epekto ni Haniyeh sa mga darating na taon na humuhubog sa diskurso tungkol sa pagkakakilanlan, paglaban, at paghahanap ng soberanya ng Palestinian. Ang buhay at karera naman ni Fuad Shukr ay nakapaloob sa mga komplikado ng mga operasyon ng Hezbollah at malaki ang epekto nito sa katatagan ng rehiyon. Ang kanyang pagkakasangkot sa pambobomba noong 1983 at kasunod na pamumuno ng militar ay naglalarawan ng mga patuloy na hamon na kinakaharap ng parehong US at Israel sa pagtugon sa mga banta na dulot ng Hezbollah. Habang patuloy na umuunlad ang sitwasyon sa gitnang silangan, nananatiling makabuluhan ang pamana ni Shukr bilang pangunahing tauhan sa kasaysayan ng Hezbollah na nakakaimpluwensya sa dinamika na hinaharap ng rehiyon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.